Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karbi natin. Ito po ang ating bibigyan ng komento at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Hala, nagpanik na Atty. Vic tutulong kay Marcoleta. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating bibigyan ng reaksyon. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, eto po mga kababayan, may QR code po tayo dito. Iscan nyo na po at 100% kayo po ay makakapag-subscribe. Eto na nga mga kababayan, wag na po natin patagalin. Eto na po. Sawala ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin bigyan ng reaksyon ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na nga po natin ito. Ito po si Abante mga kababayan. Ito po ang sabi ni spokesperson ng House of Representatives na si Princess Abante. We all need, sabi niya, we call on our dear senators to exercise prudence and patience and allow the judicial process to reach its rightful conclusion. Ako mga kababayan, sabi po dito ikinababahala ng House of Representatives ang plano ng Senate na i-dismiss ang kasong impeachment ni Vice President Sara Duterte matapos itong ideklara ng Supreme Court na unconstitutional. Di ba? Hindi nyo ba naririnig ang inyong mga sarili? House of Representatives, sinabi na nga po ng Supreme Court that this ito po ay unconstitutional. Bakit mo naman ipipilit kung hindi po ito naaayon sa batas? Diba? Ibig bang sabihin nito mga kababayan, ang House of Representatives ay talagang hindi na sumusunod sa batas? Kasi pag sinabi po nating unconstitutional, it is against the law. Mga kababayan. So, yan. Sana nga po maparusahan po itong mga ayaw sundin yung ruling ng ng Supreme Court. Anyway, ano po ang inyong masasabi diyan mga kababayan? I-comment nyo na lang at eto pa. Pasadahan din po natin ito. Nako po, ito si President Bongbong Marcos Jr. Ito palakin lang po natin Marcos Jr. launches program to clean up Metro Manila's esteros. Ayan mga karibin natin. Ito pong balita mula sa ABS-CBN News. Naglunsad ang gobyerno ng bagong proyekto. Proyekto pala ito. Ngayon lang tayo nakakita ng proyekto na maglinis ng mga estero. Kung yun ngang paglilinis ng Manila Bay ay hindi tinawag na proyekto, ni former President Duterte. Eto tuloy, paglilinis ng estero, proyekto na. Wala na talaga silang project na iba, no? Wala na silang ibang project na mapangalanan, kaya pati paglilinis po ng estero, na kung saan ito naman po ay obligasyon ng mga LGU, no? Ngayon po ay sinasabi nilang proyekto na po nila. Naglunsad ang gobyerno ng bagong proyekto na layong malinis ang mga kanal at estero sa Metro Manila upang makatulong na maiwasan ang malawakang pagbaha tuwing tag-ulan. Hay nako. Grabe po yung project nila, paglilinis po ng estero. Teka lang. Baka it is also part of the flood control project, 'Di ba? Kung kung iisipin mo, parang flood control project na rin yan Yan ay parte ng paglilinis ng flood or yung pag-maintain ng flood control projects, di ba? Ngayon po mga kababayan ay proyekto na po nila. Aray ko po. Ano po ang inyong masasabi dyan mga karibon natin? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan din po natin ito. Ito ang dapat. Sabi po dito, COA not DPWH should audit flood control project. Tama naman Palakpakan po natin Dapat talaga hindi po talaga DPWH ang hawak ng investigasyon
diyan sa flood control na yan. Ang mangyayari diyan, iimbestigahan nila yung kanilang sarili. Kasi ang flood control project, mga kabayan, ay under po yan ng DPWH, di ba? Ano to? Naglulukuhan na lang tayo. Okay, di ba? Ano po ang inyong masasabi diyan, mga kabayan? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadaan din po natin itong sinasabi ni Erwin Tulfo. Sabi po dito, PBBM, bistado ng mga tumiba sa flood control project. Ito, mga kabayan, ang balita mula sa Abante News Online. Bistado na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung sino-sino ang tumiba sa mga proyekto ng gobyerno, kabilang na ang mga palpak na flood control project ayon kay Senator Erwin Tulfo. Buti pa si Erwin Tulfo. Alam. Buti pa, hindi, oo nga talaga. Buti pa nga si Erwin Tulfo, alam agad kung sino po yung mga tumiba. Sabi niya, dito po sa palpak na flood control project. Pero po si DPWH Secretary Manuel Bunuan, hindi alam. Hindi alam kung sino po ang mga may sala dyan sa flood control projects na yan. Even Yosek Castro, hindi pa po nagsasalita kung sino po ang mga tumiba. Diyan po sa pero ito si Senator Erwin Tulfo, alam na po, alam niya na po na alam na ni President Bongbong Marcos Jr. yung mga nakinabang sa flood control projects na yan, mga kababayan. Ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan po natin ang balitang ito. Eto na po, mga karibi natin. Lalo pong magbabantayan just to prove you wrong. Ayan pa ho, ang daming blanco. At hindi rin po rumor na hindi po aprobado itong bicameral conference committee report na ito. Medyo marami lang po yung pahina, but I'll try to look for the signature page. Pirmado po ito ng mga miyembro ng bicameral conference committee. Pinirmahan po nila ito, inaprubahan kahit ito po ay punong-puno ng blanco. 28 items po ang blanco. Kaya hindi tama na igagawa kayo ng balita. Alam naman natin kargado yan Bakit mo sasabihin na he started the rumor? Iba yung rumor, iba yung factual. Paano naging rumor? May kaso nga sa Korte Suprema. So mali po yung balitang yan, hindi po dapat nating kondinahin. At in fact, kailangan nating itama ito for the sake of fairness at yun nga nailathala na Nailathala na at masagwa yung pagsasalarawan. At ayan ho, pirmado Ito yung blankong bicameral conference committee report. Kaya po natin ito laging pag-uusapan sapagkat hindi ho kami papayag mga petitioner na tatawagin ninyo si Congressman Sid Ungab na marites lamang. At pagbibintangan na siya ang nagsimula o nagpakalat ng rumor o chismis. Ito po, paano naging chismis? Pirmado, aprobado, ratifikado. So yan, mga kabayan, pirmado pala. No? Ngayon po ay sana ay matulungan po ay ipasa po ito ni Attorney Victor Rodriguez, no? Diyan kay Senator Marcoleta para ma-start na po ang pag-iimbestiga dito po sa anomalyang 2025 gaan na ito, di ba? Na kung saan may mga blanco at may mga pinirpirmado po nila no? Sabi po niya, ito pinapakita nga sa atin ni Attorney Vic Rodriguez. Ito Ito mga blankong bicameral conference committee report. Tingnan po ninyo maigi. Ayan yung mga pumirma Ang sinasabi, ang drama ngayon ng mababang kapulungan, they're all for transparency and accountability. Ito, transparent tayo. And we are making you account. Kanya tayo nagtungo sa Korte Suprema. Sapagkat kinikilala natin yung supremacy ng ating saligang batas over the action
whether individually or collectively of an institution or a group of officials na labag po sa ating saligang batas. At yung sinasabi hong rumor, wala pong rumor. Pakita ko lang din po sa inyo na wala nga pong enrolled bill eh. Wala pong enrolled bill, malinaw po iyon. Wala pong enrolled bill. Nung kami po ay humingi, at salamat kay Congressman Sid Ungab, nung kami po ay nakakuha dahil siya po ay nag-request nung certified true copy ng enrolled bill, ito po yun eh. Isinubinti na rin po namin ito sa Korte Suprema. Certified po ito. Ano pong linalaman? Wala pong pirma. Walang pirma ng Senate President, walang pirma ng House Speaker, walang pirma ng Senate Secretary, wala rin pirma ng Secretary General ng House of Representatives. At yan po ay sertipikado. No? Oh. Dated ano po ito? February 13, 2025. So hindi po chismis ito. Hindi po kami lumalakad ng chismis. At ito po ay ginagawa natin para protektahan ang interes ng sambayan ng Pilipino, hindi po para magpalaganap ng chismis. Kinorek po ng konti para lang po hindi sila mapuna ng Philippine Star. Subalit mali pa rin yung pagkakasulat, talagang malisyoso. Ito po ang naging tugon ni Congressman Sid Ungab. And I quote, "Precision in language and reporting is critical, especially when public funds are involved." Yan po yung naging tugon. Short but sweet and direct to the point. Yung po yung naging tugon ni Congressman Sid Ungab sa kanyang naging sulat dyan sa editorial board or editor ng Philippine Star. Precision, I quote again, this is the statement of Congressman Sid Ungab. "Precision in language and reporting is critical, especially when public funds are involved." Paano sila magkakamali? Talagang dito makikita mo, may pinagtatakpan at alam naman natin na isirain ang magandang pangalan, integridad at kredibilidad ni Congressman Sid Ungab. Kaya po natin ito ay tinatama dito sa ating pahina. Ang trabaho po kasi ng BICAM tapos na pagkatapos nila itong aprubahan, pagkatapos nila itong pirmahan. Blanco nga ho 28 items blanco. No? Kaya uulitin ko, sino ang nagpuno o naglagay ng mga halaga doon sa 28 items na blanco? Kanino yung makating kamay o sino-sino yung may makakating kamay na nagpuno ng mga blanco? Illegal po kasi yun. Tapos na yung proseso. Wala pong pinagkaiba yung aming kaso kung makikita ninyo doon sa kasong ibinasura ng Korte Suprema sa impeachment ni Vice President Inday Sara Duterte. Nag-request ang Korte Suprema, nag-inquire, nag-urirat doon sa proseso. Ganon din po dito. Pag natuloy ito, gaganon din ito. Pagtatanong din ito sa proseso. Paano ba ang proseso ng pagpasa ng budget? Pagka natapos na ang Bicameral Conference Committee report, ito'y ipinirmahan, ito'y ratifikado, ito'y aprobado, maaari pa ba itong galawin? Ang sagot, wala na. Printing na lang yan eh. Di ba? Printing na lang yan. Ang problema, merong makating kamay na pumuno sa mga blanco. Yun po yung ating pinaglalabanan ngayon sa Korte Suprema. Pinatigil po yung oral argument. Umabot na po sa oral arguments na dapat, ibig sabihin na establish na po lahat na may jurisdiction ng Korte Suprema, yung lis mota, yung pinaka-kontrobersiya, susceptible of judicial recognition, review, at adjudication, malinaw na po yan, yung standing ng party, nandyan na po yan, at malinaw din po, gamitin din po natin yung in-invoke na constitutional provision ng Supreme Court sa kaso na inihain po ni Vice President Inday Sara Duterte at ng mga abogado sa pamumuno ni Attorney Israelito Bobetorion at Martin Delgra. Yung Article 8, Section 1, Paragraph 2 ng ating saligang batas. Article 8, Section 1, Paragraph 2, yung expanded jurisdiction ng ating korte.
Ano po yung expanded jurisdiction? To determine whether or not there has been grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction on the part of any branch or instrumentality of the government. Pwede na po yan, hindi na po pwedeng sabihin beyond the jurisdiction of the court. Basta't merong seemingly aksyon na in excess of jurisdiction or grave abuse of discretion ng kahit na sinong antas ng gobyerno, maaari pong itong silipin ng Korte Suprema, maaari po itong aksyonan ng Korte Suprema. So meron po tayong actual case. Meron po tayong actual controversy sapagkat na-establish na po natin yan at pera po natin mga Pilipino ang nakasalalay dyan. And I think and I believe we were able to show yung prima facie grave abuse of discretion in the assailed act of Congress, of the Senate, and even of the Office of the President na pinirmahan yung maanumalyang 2025 national budget na nagkakalagang 6.325 trillion for 2025. Next year, higit po mas malaki. So, hanggat meron pong actual case, meron pong actual controversy na justiciably recognizable at actionable, sana ho ay aksyonan na rin ito ng Korte Suprema. At hindi ito maging moot in academic kapag naipasa na po yung 2026 national budget, baka naman maging ground ng dismissal, moot in academic na. At nawala na yung actual case, nawala na yung actual controversy kasi naipasa na yung budget sa susunod na taon. Sana po hindi ganoon. Marami nga tayo nakakausap na kapwa natin abogado, huwag sanang mauwi yung tinatawag na Mona Lisa na nahiga doon, nahimlay doon at doon na rin namatay. Huwag din sanang upuan. Maganda yung naging desisyon sa kaso ni Vice President Inday Sara Duterte. Yung pagpuna doon sa inaction ng Secretary General at ng House of Representatives is equivalent to a positive act. Ano yung positive act na yon? Yung kanilang pag-upo, pag-dribble, paglagay sa freezer or freeze the ball nung naunang 3 impeachment complaints. Sana, ganun din ang maging pananaw ng Korte Suprema. Hindi pwedeng hindi nila aksyonan yun dahil pag hindi mo inaksyonan, yung hindi mo pag-aksyon, aksyon po yun eh. Para lang maintindihan din ninyo. At sana, alalahanin po ng ating mga kagalang-galang na hukom, yung binanggit din po nila. Yung Article 11, Section 1. Public office is a public trust. So ayan mga kaubayan, kumusta nga kaya? 'Di ba may oral argument nga itong 2025 unconstitutional gaan, no mga kaubayan. So wala na po tayong narinig patungkol diyan at sana naman ma-update tayo ng Supreme Court kung ano nangyayari diyan. I think na-postpone, no? At ano na naman po na-reschedule. Okay. Ito naman po ang panibagong plano kung sana matuloy. Sana po makipagtulungan or ipasa ni Atty. Vic Rodriguez yung kanilang mga ebidensya patungkol po dyan sa 2025 na binaboy na budget mga kaubayan at ibigay kaya Blue Ribbon Chairman Senator Rodante Marcoleta para pagbasihan po ng kanilang investigasyon patungkol po dito sa gaang ito. Alright? Ayan mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po dito, i-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel mga kababayan, please don't forget to subscribe at iscan nyo na rin po ang QR code na ito para automatic po kayong makapag-subscribe. Okay? Yan mga kababayan, maraming salamat. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawaya ang bayan ko sa magnanakaw na tao.